Isang maliit na syudad, tabi-tabing mga mall, tindahan at mga gusali ang inilulunsad. Ngunit sa kabilang bahagi nito ay may malaking katotohanan ang bubungad. Cotabato City o kilala rin sa palayaw na City of Cultural Charms ay isang lungsod sa Pilipinas sa lalawigan ng Maguindanao. Ito ay nagmula sa salitang Magindanaon na kuta wato, nangangahulugang bato na kuta, tumutukoy sa batong kuta na nagsilbing upuan ni Sultan Muhammad Kudarat na sa ngayon ay tinatawag na nating Cotabato City. Meron itong kabuuhang lawak na 176.0 km, kung saan nahahati ito sa 37 barangay. Ayon sa census ng 2015, mayroon itong populasyon na 299,438. Karamihan ritong naninirahan ay ang mga kapatid nating mga Muslim. Ang lungsod ng Cotabato ay ang pangunahing sentro ng kalakalan at komersyal para sa lahat ng nasa Timog Kanlurang Mindanao. Mayaman ito sa produksyon ng mais, niyog, kape, saging, tubo at marami pang iba. Maliit lamang ang syudad kung pagmasdan, ngunit sa kabila nito ay marami pa rin kaming naririnig na kahirapan at kadelikaduhan. Mula sa malayuan ating matatanaw ang maliit na bayan ng Tucananes sa Datusiang Street, Cotabato City. Aming nakalap ang usapan tungkol sa kahirapan ng lugar, kaya naman amin itong pinuntahan para tuklasin ang katotohanan. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon nandito na kami sa barangay ng Tucananes at magtatanong-tanong kami kung paano kami makakarating sa bayan ng Punol. Magandang araw po. Magandang araw din. Maaari po bang magtanong kung paano po kami makakarating sa bayan ng Punol? Oo naman. Paano po ba, kuya? Ganito yun. Pag dito sa may kalsada na ito, tapos maliliko lang kayo pag ganun, diretso na yan doon. Ang banda roon, yun ang Punol. Purok Punol. Oo. Ayon sa amin na pagtanungan ay lilikuin lang daw namin itong isang moske at pagliko namin padiretso na daw yung daan papuntang bayan ng Punol. Kaya tara, samahan niyo ko. Ayon sa amin na pag-alaman, para mas mabilis tayo makarating sa ating paroroonan, ay mas maganda kung sasakay daw tayo ng bangka para mabilis tayo makapunta sa bayan ng Punol. Kaya tara. Sa aming paglalayag ay napag-alaman namin 5 piso lamang ang pamasahe ng bawat pasaherong sasakay ng bangka. Kung susumahin ay hindi pa kasya para sa isang araw na pamumuhay, ngunit wala silang magawa, kundi magtiis sa maliit na barya at sumabay sa agos ng buhay. Nangingisda rin kayo dito, kuya. Pag may sumakay dito, kuya? Magkano po ba yung kinikita niyo sa pagtatrabaho ng ganito lang, kuya? Depende po. Depende sa binibigay nila. Masayang pumunta ang aming team sa lugar na tinatawag nilang Punol na nasa parte din ng Tucananes. Ngunit hindi namin inaakalang ganito ang aming madadatnan. At sa puntong ito kami ay pumalaot na para suriin ang lugar na tinatawag nilang Punol.
Dito sa lugar ng Punol, wala kang makikitang bahay na direkta ang tayo sa lupa. Mataas na poste at tagpi-tagping mga kahoy ang makikita. Nagsisilbing panangga at suporta para di maabot ng tubig ang tahanan ng bawat isa. Sa dami ng basurang naipon ay tuluyan na nga itong natuyot tumigas. Kaya naisipan na rin itong daanan ng mga residente ng Punol. Naabutan din namin ang haba ng pila ng mga galong ito, pang-igib ng malinis na tubig. Ganitong senaryo ang aming nakita, pagtitiis at pagtsatsaga. Sa aming pagbabalik sa lugar, sa isang nakapasadang bangka sa maliit at makipot na daungan, ay aming naabutan si Nasruddin. Nag-aabang ng pasahero sa kalagitnaan ng mainit na araw. Ano pong pangalan niyo, kuya? Nasruddin Tisan. Ilang taon na po? Tapos na. Kuya, sa isang araw po, ilang oras po kayo namamasada? Nag-start po ako magmamasada alas 4 po ng madaling araw. Kasi may pasok kasi yung mga estudyante ng mga ano pa yan? Nag-aaral gan sa main campus. Ang dami po bang sumasakay pag may pasok po? Konti lang kasi konti lang may mga high school dito sa amin na nag-aaral. Magkano po yung binabayad nila? Isang tao 5 piso po. Ganito ang nakasanayang pamumuhay ng mga tao dito sa Tucananes. Kakayod kahit sa 5 piso lamang na pamasahe, maitawid lamang sa gutom ang mga pamilyang naghihintay sa mumunting tahanang komportable. Dahil pahirapan ang pagguha ng malinis na tubig, ang iba ay sa ilog na lang naliligo at dumudumi. Kagaya ng mga batang ito na aming naabutang masayang lumalangoy at naglalaro sa ilog. At sa puntong ito ay aming naabutan ang mga bangkang namamasada. Ang mga bangkang ito ay nag-aabang ng pasahero papuntang bayan ng Tucananes. Sa dami ng namamasadang bangka ay hindi na namin matukoy kung paano nga ba nagkakasya sa kanila ang pamasahe ng bawat pasaherong sasakay ng bangka papuntang bayan ng Tucananes. Aming nakapanayam si Nasruddin at kami ay pumunta sa kanilang bahay. Mamanin! Dagapan! Wait lang ah. Yung bahay namin. Malapit nang magtanghalian kaya naman kinailangan munang umuwi panandalian ni Nasruddin sa kanilang bahay. Kaagad itong sinalubong ng dalawa niyang mga anak. Ang asawa nito ay naabutan din naming naghahanda ng makakaing pagsasaluhan nila mamaya sa kanilang pananghalian. Napakasimple at maliit lamang na tahanan ang mayroon si Nasruddin at kanyang pamilya, ngunit malugod pa rin kami nitong pinatuloy sa kanilang tahanan. Madalas ang sunog na nangyayari sa lugar. Ang pinakabago ay naganap noong 2020.
2018 nagkaroon ng malaking sunog sa bayan ng Tucananes na puminsala ng mahigit 100,000 mga ari-arian. Sa kasamaang palad ay kasali ang bahay nila Nasruddin sa natupok ng apoy na di inaasahan. Kamusta naman ang paninirahan niyo dito? Ngayon medyo okay na kahit na medyo hindi pa kami nakaka-recover from sunog. Nasunugan kami kasi last 2018. So hindi naman ganun kadali. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi ganun kadali para makabangon kami kaagad-agad. Kaya ganito pa muna ang sitwasyon ng bahay namin. Ano pa yung iba pang trabaho na pinagkukunan niyo? Dati-dati, nagdi-dispatcher siya. So, natigil lang yan siya kasi, di ba, pandemic. So, quarantine ng mga tao. So, sa ano na lang siya, sa bankero na lang siya pinapanatili para at least malapit siya sa amin. Hindi gano'ng delikado kung malayo-layo siya, di ba? Sabay-sabay nagsalo ng pananghalian ang pamilya. Ngunit hindi kumpleto dahil ang panganay nilang anak ay nasa labas at nagtitinda. Simpleng putahe lamang ang nakaahin, ngunit ang importante ay magkakasalong kumain. Asan po yung ibang anak niyo? Yung isa kumain, yung isa naman nasa labas, nagtinda. Pero nag-aaral po yung iba. Grade 7 yung panganay ko na 13 years old. Yung grade 4 ko, 9, nagtitena na siya sa June 10. Yung last April 27. Yung isa kasi may pulmonya yun. Una-una kasi yung tinutulungan din kasi kami nung nasa malasakit. Kasi hindi naman din natin kaya talaga kasi lalo na pag financial, transportation, pagkain, talagang mahirapan ka. Pero sa bill namin sa hospital, sa awa ni Allah, Pagkatapos kumain ay lumabas ang magkapatid na si Alnas Jade at Al Shaharuddin para mag-igib ng tubig. Amin itong sinamahan. Piso kada 1 galon ang presyo ng tubig dito. Nagigib pa rin ng ibang bahay sa lugar kagaya nila Nasruddin sa kadahilan ng hindi lahat ng bahay ay konektado sa tubo ng tubig. At ito ang pangalawa sa magkakapatid na si Alnas Jade. Ganito ang nakasanayang gawain ng dalawang magkapatid na si Alnas Jade at Al Shaharuddin. Tumutulong sila sa pag-iigib ng tubig kada araw. Pagdating ng tubig ay nagsimula ng maghugas si Al Shaharian ng mga platong pinagkainan nila, habang si Nasruddin ay babalik sa ilog at mag-aabang ulit ng mga pasahero. Kano po yung kinikita niyo dito? Kaki Mary. Mary, Legion ka pa rin. Kakasya po ba yun sa pang-araw-araw niyo? Kung may klase ang mga anak ko, wala naman sila pasok. Bukod sa pamamasada ay marami pang ibang diskarte at hanap buhay ang ginagawa ng mag-asawa. Saan niyo po ba tinatapon yung mga basura na to, ate? Kagaya dito sa nakikita yung nakasako, sinisilid namin sa sako, by Monday to Thursday, nangungulekta na sila ng basura. Kinukuha ng truck ng basurahan kasi hindi naman po pwede, bakit may ilog doon namin tatapon kasi pag bumaba, pusa naman bumaba
bumalik sa akin. Opo. Matagal na po kayo dito. Ito sila, ito tatay nila, native na talaga dito sa sa Tucanan. Tapos ikaw Pero po, ako, since 2012 kami kasi kinasal kami 2012. So mag 11 years na rin ako dito ng July 25. So paano po kayo nagkakilala ni Kuya? Nung high school kami, dati na kayo magkakilala kasi sa main campus siya nag-aaral. So nakapag-aral din po si Kuya. Ano po yung natapos niyo, Kuya? Nakapag-college po ba kayo or First year. parehas lang po kayo? Same lang kami. Paano po pinagkakasya ni Kuya yung sustento niya sa inyo? Ay ganyan, sa pamamagitan lang po ng pamamasada ng bangka. Unang-una kasi tayo mga tao gumagalaw para mabuhay. Oo nga naman. Galing kay Allah. Oo. Kailangan mo lang kumayon. So ibig sabihin, siya mismo nagbibigay sa atin ng Sa tuwing nagtatrabaho si Nasruddin ay tinutuon na lamang ni Al-Shahriya ang sarili sa pagtapos sa mga gawaing bahay. Sakto lamang ang laki ng bahay para sa pamilya. Isang kwarto sa taas at isang kwarto naman sa kalapit din nitong palapag. Ganito naman ang libangan nila tuwing walang trabaho o nasa bahay lamang. Masaya at kontento ang pamilya ni Nasruddin sa lahat ng meron sila. Simpleng buhay ngunit masaya. Isang bagay na lubos naming ikinamangha. Simpleng tahanan lamang kung titingnan, ngunit punong-puno ito ng pagmamahal at kaligayahan. Delikado po ba dito sa barangay niyo? so good, wala naman. Kasi wala naman nag-aaway dito sa naghahabulan. Madalas naririnig sa ibang mga tao ang kadelikaduhan sa Tucananes. Ngunit nang makatungtong kami sa lugar ay isang masaya at taos-pusong pagtanggap ang aming naabot. Totoong kung anong ugali ang pinakita mo, ay yun din ang ibabalik sa iyo. Marami pang lugar ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, bigyan ng sapat na suporta at serbisyo. Sa aming pag-alis ay sa wakas nasaksihan na rin namin ang katotohanan. Ang Tucananes ay hindi dapat katakutan. Isa itong lugar ng pag-asa at kasiyahan.